Officials may not be suspended unless it is duly approved by the COMELEC. Whatever the motivations may be, I will not be perturbed. I will continue to serve the Cebuanos in the Eh, paano kung ayaw na nga sa'yo? Arestuhin ng International Criminal Court ang isang sitting vice president ng isang bansa. Kasama sa pinaiimbestigahan sa Ombudsman, sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Marbil, PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III at Special Envoy Ambassador Marcos Lacanilao. Handa ang magkapatid na Remulla na harapin ang anumang investigasyon o kaso kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na. May revenge na ho. Itong mga durobo. Bakit? Syempre, alam niyo yung mga bilyar, lumipat na ho ng grupo. Alam nyo yung pagmamayari ng mga bilyar, itong Prime Water, paiimbestigahan daw. Bakit? Nako, ano naman kaya pakwelan na itong mga ito? Dahil ba lumipat lang at nasira ang pangalan ng mga bakulaw at dorobo, ito ngayon gigipitin nyo? Ang negosyo at ang reputasyon ngayon, wow, panibagong istoryahin na naman ito mga kasama. Ito yung madalas nating nababanggit, na talagang pag sila sukul na, gagawa sila ng paraan. Gagawa sila ng paimbento, gagawa sila ng kung ano-anong mga istorya at pag-uusapan. Ngayon, ano ang mga bagay-bagay na dapat nating malaman? Pero siyempre, bago natin ipasok sa Cebu, nagngangawa ang isang matanda. Bakit? Hindi raw siya bababa sa pesto. Ano naman kung hindi ka bumaba sa pwesto? Pag inutos siya ng ombudsman, wala kang magagawa. Mas mataas ka pa ba sa ombudsman? Kung kasuhan ka ng ombudsman, ang tigas ng kukote mo ngayon, eto. Pag natalo ka pa lalo, magkakapisti-pisti lalo yan. Dahil nagmamatigas ka. Wag ganun. Kung inutos sa'yo ng ombudsman, baba ka. Huwag ka masyadong matapang, sabi ni Aling Lori. Pero bago natin na ibigay sa inyo ang ating reaction ngayon, isang like, isang share, samahan mo, subscribe at i-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification. At i-like nyo agad ang video Ito, papasok na natin. Mukhang ito na ang ganti ni BBM sa pamilyang Villar. Di ba? Sa tila pagkalas ni Camille Villar sa alyansa ng Bagong Pilipinas Senatorial Slate ni BBM. Diba? Ipinutos na niya kasi na imbestigahan ang tila mababang serbisyo at mataas sa singil sa tubig mula sa Prime Water na pag-aari ng Villar family. Ngunit ay naman kay Atty. Trixie Cruz. Ito lang bakit ngayon? Sa panahon ngayon na talagang nagkataon na talagang lumipat ang mga bilyar sa isang partido. Dapat natin yung pagginawa yan. Dahil ba napahiya kayo? Ngayon sisilipin nyo at gigipitin nyo. Lalo lang lalakas ang pangalan ng mga Duterte at mga bilyar sa ginagawa nyo. Ngayon, eto. Pag natalo na kayo lahat at wala na kayo sa pwesto, pumasok na yung Duterte, pumasok na yung dalawang inendorso, kay BP Sara man o kay Tatay Digong. Solid na. Yan siguro ang pagkakataon yung sinasabi sa hula. Diba? May sinasabi sa hula, babae ang susunod na presidente. Ano ngayon ang mangyayari? Nako po. Naiisip nyo ba yung naiisip ni Aling Lori, mga kasama? Baka merong tao na maghain ng impeachment. Kanino? Yan ang tatanong natin, aatabangan natin kay Ate Amy. Baka mamaya, itong si Ate Amy, ito ang isang mag-lead. Isang mag-lead. Napapansin nyo ba? Napapansin nyo ba mga kasama? Yun ang nangyayari ngayon. Pinakakasuhan na yung iba. Sino kasunod niya? Di ba? Angeles,
Kahit di naman umalis Camille Villar sa alyansa, pinagbabayaran ng pamilya niya ang mga remarks favoring the Dutertes. Nahalata tuloy na retaliatory itong pag-iimbestiga. Okay lang sana kahit hindi talaga maganda ang pakay ng gobyerno kung tunay na maaayos ang sistema at presyo ng tubig. Pero as with any and all government responses lately, Oh, nothing good comes out of it. Sa inyo palagi mga kasweet, politically motivated ba itong pag-iimbestiga ng Marcos administration sa pag-aari ng Villar na prime water? Samantala sinabi na ni Vice President Sara na nakatanggap siya ng summons mula sa Office of the Prosecutor kaugnay sa kasong isinampa ng NBI laban sa kanya. Matatanda ang inirekomenda ng NBI ang paghahain ng grave threats at inciting to sedition charges laban kay Vice President Sara sa Department of Justice. Kaugnay ito ng umano'y pagbabanta kina BBM, First Lady Liza at House Speaker Romualdez. Samantala pinabulaan na naman ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin na naman. Ito na lang, lagi na lang ganyan yan eh. Lahat pabulaanan, pabulaanan. Oo, yung hinain sa inyong petition, nasagot nyo na ho ba? Kasama ka doon eh. Diba? Hanggang ngayon, wala pang nakikita nga komento, wala pang naririnig na komento ang ating kababayan. Gusto lang nila makarinig ng mga bagay-bagay na may paliwanag kayo. Ano nangyari? Diba? Ano nangyari sa pondo? Bakit naubos? Puro kayo depensa. Yan ang sabi ni Aling Lori. Ang gagaling nyo. Oo, pagka alam na sukol kayo, meron na naman kayong panibagong istorya. Playbook, ika nga. O panibagong script. Diba? Ayaw nyo na mag-focus sa panunungkulan nyo. Ang dami nyong pasakali eh. O, dahil ba talagang may mga bagay-bagay na talagang sobrang lakas na ng Duterte, eto na naman, pa-aresto nyo. Sa tingin nyo, aabante yan pag-aaresto nyo. Merong abogado rito na nagsabi na hindi dapat ipa-aresto dahil wala ng jurisdiction. Ano na ba nang kinalaman ni BP Sara doon sa mga nangyari noon? Wala nga kayong may bigay na ebidensya eh. Kay Tatay Digo nga lang yung 30,000 bumaba ng 43, 46. Di ba? Isipin nyo nga yun. Ano ba naman na naman yan? Meron naman talagang ganon. Ibang klase talaga. Nakakadismaya mga kasama. Dahil imbis na ang atupagin nila ay magandang pamumuno o good governance, ika nga, eto pa. Talagang gusto nila ikumpanya at manalo ang kanilang mga kalyansa. Ay, ano ba yun? Alyansa. Pero sinasabi ng taong bayan, Duterte. Maski sa Hong Kong, bumoto ang ating kababayan, talagang Duterte ang binoto nila +2. Ay yung iba nagsabi, eto kay inendorso ni BP Sara, yung iba naman inendorso ni Tatay Digong, nahati doon sa +2. Pero, ganun pa man, solid yung Duterte. Diba? O eto, kawawa naman tumatanda na to. Bakit? Akalain nyo, mantakin nyo ba ito yung bumibira kay Tatay Digong sa mga Duterte. Ngayon, ikaw ngayon, ngaw ngayon. Bakit? Hindi na kinaya ng powers. Pinapasuspindi. Tapos ngayon may buwelta ka. Hindi ka bababa sa pwesto. Bakit hindi ka bababa sa pwesto? Sino ka? Para sabihin mo yan sa ombudsman. Ibig sabihin, mas mataas ka pa sa ombudsman. Ombudsman! Oo, sabi ni Aling Lori dito, kung ayaw bumaba sa pwesto, kayo na humbahala. Pwede nyo namang mga kasuhan. Ayan, sabi ni Aling. Magaling, abogado to si Aling Lori. Ito, pakinggan natin. Hindi lang bababa sa pwesto si Cebu Governor Gwen Garcia sa kabila ng pagsuspindi sa kanya ng ombudsman. Kinwestiyon din ng gobernadora kung bakit ngayong mag-e-eleksyon ipinataw ang suspensyon. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Visayas correspondent John Arawa. I have decided to stay put in office and continue to serve as the governor of this great province of ours. And I am not stepping down.
Yan ang palabang sagot ni Cebu Governor Gwen Garcia matapos iutos ng ombudsman ang kanyang 6 na buwang suspensyon. Kanina nga nakapaskil sa pintuan ng opisina ng gobernadora ang suspension order. Nag-ugat yan sa reklamong grave abuse of authority na isinampa laban kay Garcia. Noong May 2024, kasagsagan ng krisis sa tubig sa Cebu, nag-issue ng special quarry permit si Garcia para sa Shalom Construction Incorporated kahit kulang-kulang ang mga dokumento ng kumpanya. Walang environmental compliance certificate, walang DENR certificate. Ganto ang namumuno. Walang mga dokumento, walang mapakitang maayos na dokumento, aprubahan mo, ganyan na ba? Dahil ba saan yan? Nagkano, sabi ni Aling Ledesma. So tapos ayaw mo mag-step down, inutos na ng ombudsman. Kung ganito ang mamumuno sa isang bayan o sa isang lugar, naku po, isa lang ang ibig sabihin yan, sabi ni Aling Lori. Pansariling interest lang. Hindi sumusunod sa batas. Hindi sumusunod sa mga hinihinging dokumento. May sariling paladesisyon pala ito, sabi ni Aling Marie. Paladesisyon. Kanya-kanya lang, sa kanya lang desisyon. Eh ano pa yung mga yung mga ini-implement nating yung mga batas na ini-implement, wala na pala yan. Basta ayaw mo, gano'n na lang. Taga Cebu, tandaan nyo ho ang pangalan nito. Kayo na ho, bahala. Pagdating ho ng A12, A1 na ho ngayon. Pagdating ng A12 sa taga Cebu, maayong buntag, alam nyo na. Alam nyo na ang gagawin nyo. Kilala nyo si Ate Pam. Yun, si Ate Pam na lang. The best yun. In-endorse yun ni BP Sara. Mga taga Cebu, makinig kayo. Nakikita nyo na yung mga problema sa Cebu. Palitan nyo na. Sino ba yan? Hindi ko nga kilala yung babae na yan. Tuloy. Certificate of non-coverage at walang nangyaring konsultasyon sa government agencies. Depensa ni Governor, aprobado ng Provincial Board ang pag-issue ng permit at nasa ilalim ng State of Calamity noon ng Cebu. Kaya naman, magpapadala si Garcia ng clarificatory query sa DILG para linawin ang suspension order sa kanya ng ombudsman. Ipinunto rin ng gobernadora ang timing ng pagpapasuspindi sa kanya. Public officials may not be suspended unless it is duly approved by the COMELEC. Whatever the motivations may be, I will not be perturbed. I will continue to serve the Cebuanos in the Paano kung ayaw na nga sa'yo? Anong gagawin mo? Kung talagang papalitan ka na ni Ate Pam, may magagawa ka pa. Kung talo ka na nga. Diba? Kung halimbawa manalo, malabo. Malabo. Taga Cebu, survey tayo. Mananalo pa ba ito sa inyo? Sa tansya natin. Kayo ang bahalang humusga. Kasi tayo ay nagsosurvey ngayon At nagtatanong tayo dahil eleksyon na. Ilang araw na lang, 11 days na lang. So mag-ready-ready Duterte plus 2 na in-endorso ni BP Sara plus 2 na in-endorso ni Tatay Digong at sa party list. Magdesisyon na kayo, ilista nyo na yan At syempre, kung magsuot kayo ng kulay green, yung kulay green na yan nagsisimbolo na ikaw ay pro. Pero wag nyo lalagyan ng print na pangalan bawal po yan. At doon sa mga nagsasabi na may survey daw malakas daw yung mga kalkansya Ay nako, nakakatawa kayo. Tuloy natin to. best possible way that I can within the bounds of law. Ayon naman sa COMELEC, nakasaad sa batas na sa kasagsagan ng eleksyon, hindi pwedeng suspindihin ang kahit sinong opisyal nang walang permiso ng COMELEC. Pero kung may kinalaman ito sa katiwalian, ay hindi sa kanila kailangang magpaalam ng ombudsman. Nagbabalita mula sa frontline. Janarua. Ano sinasabi mo ate? Na hindi ka pwede suspindihin ayon sa COMELEC. Ito na Sabi dito, kung meron mga katiwalian, hindi sa COMELEC. So, ombudsman ang katiwalian. So, mas mataas ang ombudsman. Tigil-tigil din sa pagsisinungaling, sabi ni Aling Charito. Ibahin eto tayo, mas maganda pag-usapan ito mga kasama. Pwede bang maaresto? Legal challenge of BP Sara impeachment versus ICC jurisdiction. Analyzing and complexities of the case. I-analyze dito kung yung mga pwedeng mangyari. Pwede bang maaresto si BP Sara? At i-analyze din dito kung ano yung mga bagay-bagay na dapat nating malaman kasi ang pangalawang Pangulo si BP Sara is the second highest leader of the land. So, tapos ganun ang gagawin nyo. Wow, ipapa-aresto nyo.
Wala na nga jurisdiction eh. At saka, mag-isip-isip kayo kung talagang gagawin nyo yan. Oo, pag nalaman niya ng mga taga Mindanao, naku, baka makipag-birthday party na naman yan. Pag nalaman niya ng mga Maranao, Tausug, Maguindanao, naku po. Pag nalaman niya ng mga taga Cebu, Visayas, pag nalaman niya ng buong Pilipinas at OFW sa mga plano nyo, kung may plano man kayo talaga at nakaredy na kayo, pag nalaman nila yan, naku po, huwag nyo nang bigyan ng problema ang mga sarili nyo. Yan ang sabi ni Ka Eddie. Huwag nyo nang bigyan ng problema ang sarili nyo kasi, oo, problema na nga yung ginawa nyo kay Tatay Digong dadagdagan nyo pa. Pa-aresto kayo ni Ate Amy. Paano nyo nalulusutan yan? Magre-retiro na yung mga bossing nyo. Yung isa nga parang, ang sabi-sabi, papalitan daw di umano eh. Sa pagka-speak ha? Tuloy natin to. Ano ho ba ang dapat namin malaman, attorney? Vice Presidente ay nakalinya na daw, no? Diyan sa International Criminal Court na i-issuean na ng warrant of arrest. At ayon mismo kay Vice President Sara Duterte ay alam niya na siya ay nasa listahan na ng International Criminal Court na anytime na ay pwedeng arrestuin sa bisa ng isang warrant of arrest dyan sa The Hague, Netherlands. At ang katanungan ngayon dito ay pwede bang arrestuhin ng International Criminal Court ang isang sitting vice president ng isang bansa? Sapagat ayon sa ating saligang batas, sinasabi sa Article 11, Section 2, na ang mga impeachable officials ay pwede lamang alisin sa kanilang posisyon at pagbawalan ng humawak ng kahit anong pwesto sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng pagsasampa ng reklamong impeachment sa House of Representatives at kung matatapos ang pagdinig doon sa Senado at mapapatunayan siya ay nagkasala sa ilalim ng ating saligang batas, ay aalisin siya sa kanyang katungkulan at hindi napapayagan pang humawak ng kahit anong pwesto sa mga darating na panahon. Kahit anong pwesto, maski janitor yan o vice president o presidente, siya ay prohibited na, no, to occupy any government position. So, kaya nga lamang sinasabi ng Article 27 ng Rome Statute na ang immunity ng mga opisyalis ng pamahalaan o anumang bansa yan ay tinatanggal sa ilalim ng Artikulo 27 ng Rome Statute. At kung sila ay nakagawa ng mga kasalanan, no, particularly itong 4 core, no, crimes na sinasabi diyan sa Rome Statute, katulad ng genocide, war crimes, crimes against humanity, ito yung reklamo kay Vice President Sara Duterte. Kung yan ang reklamo sa kanya ay walang immunity ang Vice Presidente o kung sino mang opisyales ng ating pamahalaan. At siya ay pwedeng arrestuin, no, dito sa ating bansa. Ngunit magkakaroon dito ng pagtutunggali ng domestic law ng ating bansa at yung Rome Statute na yan. Sapagkat dito nga sa ating bansa, sa ilalim ng ating saligang batas, na ang Vice Presidente ay pwede lamang na matanggal sa kanyang posisyon sa pamamagitan ng isang impeachment complaint and if convicted ay tanggal, but not through the filing of a criminal complaint in court. Hindi sa pamamagitan ng isang reklamong kriminal ang karakter sapagkat mahigpit na sinasabi ng saligang batas na ang Vice Presidente ay pwede lamang maalis sa kanyang katungkulan sa pamamagitan ng isang impeachment complaint and if convicted, tanggal, but not through the filing of a criminal complaint at kung napatunayan, tatanggalin mo. Hindi po pwede kung criminal complaint, impeachment lamang.
Kaya nga lamang itong sinasabing provision na to sa ating saligang batas ay pwedeng makipagtunggali, no, sa ilalim ng Article 27 ng Rome Statute. Kaya kapag inisyo ang warrant of arrest, pwedeng dalhin ang ating Vice Presidente doon sa The Hague, Netherlands, upang doon ay umatin ng mga pagdinig sa mga reklamong isinampalaban sa kanya, particularly yung crimes against humanity. Ngunit ito kasing International Criminal Court ay wala naman talagang enforcement power, no, para ipatupad ang isang warrant of arrest. Kung di makikipagtulungan ang ating pamahalaan, ay mahihirapan silang ipatupad ang isang warrant of arrest na inilabas laban sa kasalukuyang Vice Presidente. Eto, maliwanag sa sinabi ni attorney ha, makinig kayo. So, walang enforcing power. Ibig sabihin, ito na naman ang gobyerno, di umano, ang mag-i-initiate o mag-o-organize o pwedeng sila ang makipagtulungan kung sakaling si BP Sara ay gusto lang iparesto. So, wag niyong gagawin yan, sabi ni Aling Lolit. Wag niyong gagawin yan. Dahil unang-una, walang jurisdiction ang ICC dito. Pangalawa, wala namang crime at ginawa si BP Sara. Tandaan nyo yan, wala hong ginawa. Ano ini-insist nyo? Ano yung sinasabi nyo? Corruption? Naku po. Kaso nyo na lang dito sa Pilipinas yan. Pero hindi aabante yan. Bakit? Napatunayan na sa COA na walang kasalanan ang BP Sara. Oo, napakadami nyo nga dyan eh. Halos lahat kayo, meron kayong mga pondo, confidential fund. Bakit hindi nyo imbestigahan lahat yan? Bakit bukod tangi si BP Sara ang nakatarget dito? Di ba ang hirap? Ang hirap, ang katotohanan na hindi kayo gusto ng taong bayan. Bagkus ang mga Duterte, si BP Sara ang minamahal ng taong bayan. Ang hirap, di ba? Ang hirap ipaliwanag. Kaya gumagawa kayo ng mga paraan, eto na naman, may pasakali na naman kayo na ipapa-aresto si BP Sara. Sinabi na nga dito eh. Kayo na naman maggagawa ng mag-o-organize. Sabi nila, kung totoo man yan na gusto ipa-aresto, ICC aaresto, wala nga enforcing power eh. Wala silang enforcing power. Sino maghuhuli? Gagano na naman, gagawin nyo naman ginawa kay Tatay Digong, ganun ba yun? Napakasimple. Napakasimple pero galit na ating kababayan. Di ba? Ate Aimee, ikaw na lang ang pag-asa. Tama yan. Ikaw ang gumawa ng paraan mabalik si Tatay Digong. At ikaw ang gumawa na ng paraan para itong gumawa kay Tatay Digong, alam nyo na, magbayad. Di ba? So magkakaroon dito ng very complex situation. Pwede bang arrestuhin, no? At paano mangyayari doon sa umiiral na saligang batas? Kasi kapag inaresto mo ang Vice Presidente at dinala mo sa The Hague, Netherlands, it is as if na parang tinanggalan mo na siya ng katungkulan bilang Vice Presidente sapagkat siya ay makukulong na doon sa International Criminal Court facilities doon sa The Hague, Netherlands. At ito ay lalabas, no? Sa aking opinion, ay lalabas na pagdi-deprive, no? Sa kanyang karapatan na makukulan bilang Vice Presidente hanggang 2028. So, magkakaroon dito ng legal arguments. Maraming legal arguments na lalabas dito. Kung sakasakaling andyan na ang warrant of arrest, ipatutupad ng International Criminal Court through the Interpol, maaari ba siyang bitbitin doon? At doon ay ikulong sa Netherlands, considering the fact that she is the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. Walang direct precedence dito sa sitwasyon ni Vice President Sara Duterte.
Pero meron akong parang nabasa before, na-discuss ko to, yung Kenyan president, tsaka yung isa pang presidente na naharap, no? Na sa reklamong crimes against humanity. Wala namang ganun si VP Sara, attorney. Oo, at yung kay Tatay Digong, wala yun. Oo, pakulo lang yun ng mga dorobot bakulaw. So eto, Ombudsman asked to prove to tough government official involved in Duterte's arrest. Ito ha, ito yung na gusto nating ituloy ni Ate Amy. At nagsalita na rin ang Ombudsman. Ano meron dito? Ayan, balita nyo. Investigahan sa Office of the Ombudsman ang sinasabing pananagutan ng ilang opisyal ng pamahalaan kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Kabilang dito ang posibleng paglabag sa kasong graft, grave misconduct, usurpation of judicial functions at arbitrary detention. Kasama sa pinaiimbestigahan sa Ombudsman, sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Marbil, PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III at Special Envoy Ambassador Marcos Lacanilao. Handa ang magkapatid na Remulla na harapin ang anumang investigasyon o kaso kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Of course, anytime. I have nothing to hide. I'm happy that she believes in due process. Unlike the people that she's defending. Ginawa namin yung dapat gawin. At it's for the best, to our best judgment. What's good for the country. So, welcome development. Hindi naman tayo natatakot dyan. Itinanggi naman ni Pangulong Marcos ang mga akusasyong planado at may tangkang pagtakpan ang pag-aresto sa dating Pangulo. Ang linaw sa malinaw ha, yung sinabi nila ha. Hindi naman daw sila magtatago. Haharapin naman. Oo. Ganun lang kasimple. Haharapin nila lahat yan. Lalo na si Ate Amy nagsisimula na. Ano sa palagay niyo mga kasama? Ano sa tingin niyo ang mangyayari pag ito ay umusad na? 'Di ba? Posibilidad na manalo si Ate Amy, may posibilidad din na di manalo. Wag lang silang magpakampante dahil yung Duterte solid. Oo, solid yan Mawala na yung dalawa na inendorso ni Tatay Digong o ni VP Sara, pero yung Duterte andun pa rin. So pag yung Duterte nakapasok lahat, diyan na magsisimula. Diyan na po magsisimula ang mga bagay-bagay na, diyan sila matatakot sa multo. Alam niyo ba yung multo? Kung ano yung ginawa mo, naku yan, merong ganong mga bagay. So may balita ho, yung bahay ni Tatay Digong ay, alam niyo na, gustong gawa ng kalokohan. Kaya marami na hong kapulisan, barangay tanod, mga kababayan natin na nandun sa bahay ni Tatay Digong. Pinaikutan na nila kasi papasukin Ito mo, isipin mo yung papasukin mo. Bakit papasukin walang tao? Ang tawag doon, pag walang tao, pandudurobo. Bakit? Sino naman nag-utos niyan? Kasi may namataan daw na gustong pumasok. Kaya, binantayan na. So, mga salbahe talaga, Gagawa sila ng, alam nyo, gagawa sila ng Gagawa sila dito ng mga eksena para uminit ba? At magkaroon ng mga problema para makapagdeklara sila, ganon? Naku. Hindi pa papatulan ni BP Sara yan. Hindi yan papatulan ng mga supporter ni BP Sara at ni Tatay Digong. Dahil alam nila, sumusunod sila sa batas. Magkakampanyahan, mag-i-eleksyon, magbobotohan. Eto mga ito, gagawa yan para hindi matuloy yung eleksyon. Sila pa rin ang nakaupo. Mga bakulaw pa rin. Wag niyong patulan yan. Pagtapos ng eleksyon, yan. Ganyan na. Alam niyo, kinakabahan na yung mga yan. Sobrang kaba na. Dahil nakikita niyo sa survey, pag nag-post sila sa social media o sa anumang platform, tinatawanan sila. Samantalang pag nag-post ang mga partido ng Duterte, talagang heart, like, appreciate. Sa kanila, ngaw-ngaw. Pinagtatawanan sila kasi mabaho na yung pangalan nila. Yan ang katotohanan na hindi ito pang guguyo. Pero yan ang lumalabas.
nagpapakalat pa nga sila ng maling survey na naman na napakalakas daw ng mga grupo nila Nakakatawa talaga. Ibang klase yung mga drobo, no? Nanlilin lang sila, nagbabayad sila ng yung mga malalaking mga nagsosurvey. Oo, nagbabayad talaga sila. Pinapalabas nila. O yung best performance, most performance. Ang nakatap si Lulong Oo, siya yung nakatap. Ibig sabihin, eto na mga survey, nagpapagamit din. Kasi bakit? Magkano? Yan ang sabi ni Aling Cherry. Alamin natin, ngayon, mas malakas talaga ang pangalan Duterte. At eto na, ipa-final natin na dahil kada araw, nire-remind ko kayo na Duterte plus 2. Huwag kayong magpapasok ng mga bakulaw at basura. Huwag niyong isasama sa listahan ng mga Duterte dahil masisira lang ang gobyerno ng mga Duterte kung sakasakaling may basura at may mga durobo. Hanggang sa muli mga sama At lagi niyong share ang video natin at ilalike Bye-bye!